Isang umaga ng Biyernes nang makatanggap ng tawag si Kwon Tae-hoon. Ang kanyang brother daw na si Kwon Dae-hee ay nasa emergency room. Hindi naman daw malala ang kanyang kapatid ayon sa ospital, kung kaya't naisip niya na baka ito'y napaaway na naman dahil sa kalasingan. Habang siya ay nasa taxi, nag-iisip na ito kung paano niya pangangaralan ang kapatid. Pagdating niya sa Seoul Hospital, hindi na niya nagawang sermonan pa ito dahil walang malay si Kwon Dae-hee ng kanyang madatnan. Dito na niya napag-alaman na ang kanyang brother pala ay nag-undergo ng surgery upang mapaganda ang shape ng kanyang jawline. Sobra ang pagdurugo ng kanyang mga naging sugat, kung kaya't ang bandage na nakapalibot sa kanyang muka ay nagkulay pula na rin. Sa kabila nito, umasa ang pamilya ni Kwon Dae-hee na makaka-recover din ito. Ngunit sa kasamaang palad, matapos ang 7 weeks, binawian na ito ng buhay sa ospital. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Ayon sa pamilya Kwon, biktima si Dae-hee ng isang tinatawag na ghost doctor. Itong mga parts ng isang doktor na nagpe-perform ng surgery kahit hindi naman siya ang original na surgeon ng pasyente. Ito ay nagaganap kapag ang mismong pasyente ay wala ng malay dahil sa general anesthesia, na ibig sabihin ang pasyente ay walang alam na may ibang gagawa ng operation sa kanya. Ito ay illegal sa South Korea, ngunit dahil nga patago itong nangyayari, nahihirapan ang mga kinauukulan na sugpuin ito. Ang ghost doctor ay madalas gamitin sa mga klinik kapag magkakaroon sila ng multiple operation, meaning nagre-rely sila sa mga substitute na freshly qualified plastic surgeon, dentist at mga nurses upang mag-undertake ng ibang gagawin para sa kanila, kung saan ganito ang nangyari kay Kwon Dae-hee. Si Kwon Dae-hee ay isang 24 years old university student. Siya yung tipo ng anak na malambing at ipagluluto pa ang kanyang ina kapag kaarawan nito. Achievers din ito sa kanyang paaralan. Ngunit nai-insecure ito sa kanyang itsura, kung kaya't naisip nitong magpa-surgery. Kapag daw kasi mas maganda na ang kanyang muka na halos kagaya ng sa mga K-pop artists, mas malaki ang chance na maging successful siya. Ang tungkol dito ay hindi sinang-ayunan ng elder brother niya at ng kanyang ina na si Lee Na-jum. Makailang beses siyang kinausap ng mga ito upang makumbinse na wag nang ituloy ang surgery. At dahil nga hindi siya pinayagan ng kanyang kapatid at ina, inilihim nito ang pagpunta sa isang sikat na klinik na nag-i-specialize sa jawline surgery sa Seoul. September 8, 2016, ang araw ng surgery. Isinagawa na ang procedure sa jawline ni Kwon Dae-hee. Sa hindi inaasahan, hindi nangyari ang mga plano sa jawline ni Kwon. Nagresulta ito ng labis na pagdurugo, kung kaya't napilitan silang dalhin ito sa ospital. Kinabukasan, 9 AM, dinalaw ng surgeon si Dae-hee at sinabi nito sa kanyang ina na ang procedure ay normal. Sa katunayan daw, maaari nilang tingnan ang CCTV sa loob ng operating room ng clinic. Sa mga clinic mga parts, naglalagay sila ng CCTV upang mas pagtiwalaan sila ng mga pasyente. 500 times pinanood ni Lee ang CCTV footage. 12:56 PM nang upisahang ikat ang jawbone ni Dae-hee. Bukod sa surgeon, may 3 nursing assistant din ang andito. Matapos ang 1 oras, ang surgeon ay lumabas ng kwarto at isang surgeon din ang pumasok dito. Maya-maya pa may isa na namang ibang surgeon na pumasok dito. At dito na nagumpisa ang palitan ng dalawa. Ngunit may pagkakataon na halos 30 minutes na walang doktor sa operating room, kundi ang 3 nursing assistant lang. Nakita din ni Lee na kahit ang original doctor ang nag-cut ng jawbone, hindi siya ang nag-complete ng operation. May 2 doktor pa ang nagpalitan. Ang buong surgery ay ginawa ng iba pang doktor. Ang 2nd at 3rd doctor na ito mga parts ay hindi pa lisensyado. Kakatapos pa lamang nito sa pagdodoktor. Ibig sabihin nito, nagpa-practice pa lang ang mga ugok na doktor na ito. Ang lahat ng ito ay taliwas sa kanilang advertisement na ang head doctor nila mismo ang mag-uumpisa ng procedure.
magtatapos, na ito ang dahilan kung bakit nagtitiwala ang mga nagpapasurgery dito. Matapos ang procedure kay Dai-hee, umuwi na ang tatlong doktor at iniwan lamang ang nurse in charge habang patuloy ang pagdurugo ng sugat nito sa panga. Kitang-kita sa footage na nakuha pang mag-cellphone at makeup ng mga nursing assistant habang patuloy ang pagkawala ng dugo ni Dai-hee. Mga 13 times din nilang minap ang floor upang linisin ang mga dugo sa sahig. Nang ma-evaluate ng medical professionals ang footage, napag-alaman nilang maaaring 3 times sa sinabi ng doktor ang dugo na nawala kay Dai-hee. Sa kabila ng pagkamatay ni Kwon Dai-hee, ang clinic ay patuloy pa rin ang operation at pag-a-advertise at sinasabi pa nila na walang pasyente ang nabiktima sa loob ng 14 years. Samantala ang pamilya Kwon ay hindi pa rin naman sumuko. Nagsampa sila ng civil case laban sa clinic at sa mga kasangkot. May 2019, ang Kwon family ay nanalo sa kaso. Pinagkalooban sila ng 430 million Korean won o $381,000 base sa pagsuma ng kikitain ni Kwon Dai-hee kung ito ay nabuhay hanggang sa magretiro sa edad na 65. Ang tatlong doktor na involved sa kaso ni Dai-hee ay nahaharap sa kasong manslaughter during the course of their work. Bukod pa dito, ang dalawang doktor at isang nursing assistant ay hinaharap ang kasong Unlicensed Medical Act. Habang ang head doctor naman ay nahaharap sa kasong pagbabiolate ng medical laws by exaggerating in an advertisement. Matapos ang lahat ng ito, patuloy pa rin ang paglaban ng kanyang ina at ama upang mabago ang batas sa South Korea tungkol sa mga ganitong kaso. Kasama na dito ang pagpapalagay ng mga CCTV sa mga operating rooms. Hindi nga naman niya malalaman ang lahat ng katotohanan kung hindi dahil sa CCTV ng operating room ng clinic. Ang tungkol dito ay mariing tinutulan ng mga doctors dahil mahirap daw mag-opera ng parang may nanonood sa iyo, kung kaya't ito ay dinidinig pa sa korte at pinag-aaralan pa ng mga eksperto. Yun na nga mga pards, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.